Sa ika-siyam na pagkakataon na ipinagkamalan ako ng aking asawa bilang kanyang unang pag-ibig. Ako'y namatay sa inuupahan niyang apartment. Mama. Mama, si Papa ay laging tulog, hindi ko siya magising, natutulog lang siya, hindi naman siya patay. Karawan ngayon ni Ping-an, ibinaba ko na. Pero Mama. Shinga, halika na, hiwain na natin ang cake. Sige, sabihin mo sa kanya, kapag handa nang aminin ng walang kwenta mong ama ang kanyang pagkakamali, saka ako magdodonate ng dugo. Sa kanya lang ako hanapin muli. Shen Xingchen, hinding-hindi na kita hahanapin pa sa buong buhay ko. Papa, Mama, ayaw na ba nila sa atin? Duo-duo, kasalanan ni Papa. Hindi na ibigay ni Papa sa iyo ang isang buong pamilya. Moby. Duo-duo, laging nagtutulog-tulugan si Papa, gisingin natin siya, sige ba? Fisherman. Ganito ako tinuruan ni Mama kung paano disiplinahin si Papa dati. Papa, alam na ni Duo-duo kung paano ka gigisingan. Bakit ka nandito? Nandito po ako para hanapin si Mama. Pinapanta ka ba ni Gumingcheng? Hindi ba sinabi sa iyo ni Gumingcheng? Hindi mo na ito bahay, lumayas ka. Sinungaling ka, nandito ako para hanapin si Mama. Pei Yuan, sino yang nasa labas? Mama, si Duo-duo po. Zinren, isang ligaw na aso lang, papaalisin ko na siya agad. Sinabi ng lumayas ka, hindi ka ba nakakaintindi? Pesteng bata, para kang aso, papasukin mo ako, gusto kong makita si Mama. Gusto mong makita ang mama mo, di ba? Sige ay. Kung gagapang ka papasok sa butas na yan. At gagapang palabas. Hahayaan kitang makita ang mama mo, Duo-duo, huwag kang pumayag, tanging sa pagkakita lang kay Mama. Ay maibabalik niya ang feather pen para magising si Papa. Tutuperin mo ba ang sinabi mo? Siyempre naman, hindi kailanman nagsisinungaling si Tito sa mga bata. Duo-duo, huwag kang maniwala sa kanya, sinungaling siya. Tanga, huwag. Duo-duo, hindi ka pwedeng umiyak, kailangan mo pang gisingin si Papa. Shen Jinga, anong ginagawa mo? Talaga bang wala ka ng pakialam sa anak natin? Sige, talagang anak ka nga ni Gumingcheng. Pei Yuan, anong ginagawa mo? Mama. Duo-duo. Zinren, hinanap ka ni Duo-duo pagkapasok niya, nagpumilit siyang maglaro sa nyebe. Kaya nakipaglaro ako sa kanya saglit, ganoon ba? Hindi po totoo, pinapanta niya ako dito. Zinren, tingnan mo, ang lamig sa labas. Dali na, ipasok na natin si Duo-duo. Baka magkasipon pa ang bata, sandali. Ganyan ba maging ama si Gumingcheng? Para lang mapabalik ako. Ginamit pa niya ang anak niya sa isang drama para kawan, Shen Xingchen. Sa tingin mo ba, ganoong klase akong tao? Mama, ikaw lang mag-isa ang pumunta. Nasaan si Gumingcheng? Tulog po si Papa. Hindi po siya makakapunta. Anong hindi makakapunta? Sa tingin ko, sinasadya niya lang akong iwasan, ayaw niyang mag-donate ng dugo para kay Pei Yuan. Zinren, huwag na nating abalahin si Mingcheng. Kasalanan ko lahat. Itong katawan ko na may sakit na mahirap gamutin. Sabi ng doktor, hindi na rin ako magtatagal. Pei Yuan, hindi ako papayag na mamatay ka. Pagbalik mo, sabihin mo kay Gumingcheng. Bukas, kailangan niyang mag-donate ulit ng dugo para kay Pei Yuan. Mama, hindi ko magising si Papa, pwede mo bang ibigay sa akin ang feather pen mo? Hindi magising. Anong pakulo na naman ang ginagawa niya? Hindi ba 400 mililitro na dugo lang ang binigay niya kay Pei Yuan kahapon? Nagsinungaling siya sa'yo, sinabing 400 mililitro lang ang kinuha. Ang totoo, kinuha niya sa akin ay 4,000 mililitro. Kaya ako namatay dahil sa sobrang pagkawala ng dugo.
Zinrin, anong problema? Isang feather pen lang naman yan. Ibigay mo na lang kay Duo-Duo. Gabi na sa labas, hindi ligtas sa daan. Mas mabuti pang pauwiin na si Duo-Duo, pumasok ka. Tita Zinrin. Ang dumi-dumi niya para siyang isang maliit na pulubi sa kalye. Xiao, bakit ka bumaba? Bawal magpuyat ang mga bata. Halika, sasamahan ka ni tita sa taas para maghugas at matulog. Ma. Kawawa ka naman. Pati mama mo, ayaw na sayo. Ganito na lang, tawagin mo akong papa. At bilang kapalit, papayagan kitang manirahan dito. Mula ngayon, sa bahay na ito, magiging katulong ka ng anak kong si Xiao. Ano sa tingin mo, Pei Yuan? Ang kapal ng mukha mong gawin yan sa anak ko, iisa lang ang papa ko. Ang pangalan niya ay Gumingcheng, hindi ikaw. Talaga bang naniniwala ka pang madyay gising ang papa mo? Sinasabi ko sa'yo. Patay na si Gumingcheng. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang papa ko. Pesteng bata. Hindi ka patapos, ano? Bakit kayo nag-aaway? Munting salot, tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Duo-duo, masama ang magnakaw, ha? Hindi po ako nagnakaw ng kahit ano. Duo-duo, ibigay mo ang cellphone ni Tito. At hindi ko sasabihin sa mama mo na nagnakaw ka. Hindi ko po talaga kinuha ang cellphone ninyo, kayo po ang nag-iwan ng cellphone nyo sa bakuran. Alam ko na may masamang balak si Gumingcheng kaya kanya pinapanta mag-isa, tinuruan ka pa niyang magnakaw. Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Zinrin, huwag mong sabihin yan, natatakot ang bata. Pei Yuan, masyado mo siyang kinukonsinti. Sabihin mo, saan mo itinago ang gamit? Shen Xingchen, mas paniniwalaan mo pa ba ang isang estranghero kaysa sa sarili mong anak? Hindi ko po talaga kinuha ang cellphone niya, posible bang pagbintangan ka ni Tito Pei? Hindi po siya kasing bait ng iniisip ninyo, palagi niya po akong inaapi at si Papa niloloko ka lang po niya. Duo-duo, bakit mo sinasabi yan tungkol kay Tito? Nakalimutan mo na bang si Tito ang nagpapasok sa'yo kanina? Nakipaglaro pa siya sa'yo sa bakuran, di ba? Duo-duo, binaygo mo talaga ako. Ibigay mo na ang cellphone, hindi ko kinuha. Nagsisinungaling ka pa, ha? Dahil ayaw mong aminin ang pagkakamali mo, lumuhod ka dyan sa nyebe para magtanda. Pilitin mo, baliw ka na ba? Wala talaga akong kasalanan, kapag hindi ka lumuhod, itatapon ko ang feather pen. Lumuhod ka ng maayos kapag inamin mo na ang kasalanan mo, saka ko ibibigay sa'yo ang feather pen. Kasalanan. Zinrin, napakabata pa ni Duo-Duo. Tama ba ang ginagawa nating ito? Kapag nagkamali, kailangang maparusahan. Bilang anak ko, si Shen Zinrin, kung hindi niya kayang tiisin kahit ang ganitong hirap, paano niya mamamahalaan ang Shen Group sa hinaharap? Kasalanan lahat ni Gumingcheng. Sa mga nakaraang taon, tinuruan niya si Duo-Duo ng masasamang ugali. Ngayon, itatama ko ang lahat ng iyon. Ang lamig kahapon lang lumabas ako, nagalit ang mama ko. Nilamag ako ng sobra hanggang sa magkaroon ako ng regla. Tinatakot mo si Papa. Duo-duo, huwag kang lumuhad. Ang makita kang nahihirapan, nasasaktan si Papa, Mayordoma, ang young miss. Inamin na ba ni Duo-duo ang kasalanan niya? Si Miss Duo-duo po ay 2 oras nang nakaluhod sa nyebe, kakahiwalay lang po niya. Anong sinabi mo? Hello, si Miss Shen Zinren po ba ito? Nakatanggap po kami ng tawag. Sa isang apartment na nakapangalan sa inyo, may natagpo ang isang bangkay. Nakatanggap po kami ng tawag sa isang apartment na nakapangalan sa inyo, may natagpo ang isang bangkay.
Saan nanggaling ang manlolokong ito? Wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Naku po, Sergeant. Nakatakas po si Duo-Duo, anong sinabi mo? Hindi ba't hinimete siya? Nagkunwari lang siya nang hindi ako nakatingin, kinuha niya ang feather pen at tumakbo. Zinrin, hayaan mo siyang kunin ang feather pen. Ayoko nang makita ka pa. Senior. Kailangan ko lang tuluyang mawalan ng pag-asa si Shen Zinrin kay Gu Duo-Duo, at mapapasa akin pa rin ang Shen Group. Gu Mingcheng, tingnan mo ang magaling mong anak. Nabulag talaga ako, na nagkagusto ako sa isang lalaking tulad mo. Mayordoma, ihanda mo ang sasakyan, pupuntahan ko si Gu Mingcheng para makipagdiborsyo. Sige po, young miss, sir, sandali lang po. Sir, sandali lang po. Ay, Ineng, huwag kang pumasok dyan, may patay sa loob. Hindi po, tita, tulog lang po si Papa. Nakuha ko na po ang feather pen, pupunta na ako ngayon para gisingin si Papa. Ay. Papa, gumising ka na. Pakiusap, Mama, gumising ka na. Duo-duo, hindi na madyay, gising si Papa. Papa, gumising ka na. Pakiusap. Gu Mingcheng, pirmahan mo na ang divorce papers. Mama, nagkasakit ang lola ko, bakit hindi pa rin nagigising si Papa? Kuya, tulungan mo po ako, pakiusap, gigisingan ko lang po si Papa. Paano madyay gising si Gu Mingcheng? Imposible. Hindi ba't ito naman ang resulta na gusto mo? Ineng, patay na ang papa mo, nagsisinungaling, katulog lang ang papa ko. Mama, sabihin mo sa kanila na hindi patay si Papa. Tubig, tubig. Ginang Shen, ang unang katawan kailangan na naming dalhin sa ospital para i-cremate. Pakiusap, sumama po kayo sa amin. Sige. Ginang Shen, kailangan niyo pa pong pirmahan ang death certificate ng inyong asawa. Sige. Duo-duo, maghintay ka dito, ha? Babalik din agad si Mama. Sige. Mama, patay na po ba talaga si Papa? Duo-duo, wala na si Papa. Mula ngayon, si Mama na ang papalit kay Papa para alagaan ka, pwede ba? Nurse, bakit naka-discharge na ang pasyente sa room 3? Hindi ba't may cancer siya? Ayaw na niyang magpagamot. Narinig ko, pumunta raw ang pamilya niya sa Guanyin Temple para magdasal sa Guanyin Bodhisattva. Sana raw pagkatapos ng ilang araw, gumaling na siya, ganoon ba kabisa? Pupunta rin ako para magdasal sa Guanyin Bodhisattva. May pag-asa pa si Papa. Pag-akyat sa mga hagdan na iyan, nandoon na ang Guanyin Temple. Pero narinig ko, para daw magmilagro ang Bodhisattva, kailangan mong umakyat sa bawat baitang habang yumuyukod. Mahigit 100 baitang yata yan, di ba? Sino naman ang makakatagal niyan? Hay, sinabi ko lang naman. Isipin mo na lang na kwento lang yun. Oy, kaninong anak yan? Bakit may daladalang patay sa Guanyin Temple? Oo nga, ang malas bilis, lumayo tayo sa kanya. Oh, gisingin mo si Mama. Wow. Yan ang kanilang Guanyin Bodhisattva. Nakikiusap po ako, iligtas niyo po ang papa ko, si Papa po ang buong mundo ni Duo-Duo. Hindi po mabubuhay si Duo-Duo nang wala si Papa. Huling araw. Malapit nang magising ni Duo-Duo si Papa. Huwag ka nang lumuhad, wala itong silbi. Anak, sino ang sasagip sa akin, anak-anak?
Mataba. Ineng, ang lamig-lamig. Anong ginagawa mo dito? Sabi po nilang lahat, patay na si Papa. Kaya po ako pumunta dito para magmakaawa sa Guanyin Bodhisattva. Gusto ko pong mabuhay muli si Papa. Ineng. Ang muling pagkabuhay ng patay ay hindi ganoon kadali. Kakayanin mo ba ang kapalit nito? Basta't mabubuhay muli si Papa. Kahit anong kapalit. Kakayanin ni Duo-Duo. Kahit pa ang buhay mo. Opo. Zinrin. Huwag kang mag-alala, ituturing ko si Duo-Duo na parang sarili kong anak. Duo-Duo, kapag wala si Mama sa bahay, kailangan mong makinig kay Tito, ha? HMM. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin sa kumpanya, aalis na ako. Ikaw na ang bahala kay Duo-Duo. Zinrin, anong nangyari? Iniisip pa rin ba niya ang patay na si Gumingcheng? Lumayas ka katulad ka ng tatay mo, nandidiri ako sa'yo. Hindi, hindi. Ito ang damit ni Gumingcheng, ang patay na yun. Ibalik mo sa akin ang damit. Mula ngayon, sa bahay na ito, hindi ako papayag na may makitang kahit anong gamit ni Gumingcheng na rinig mo. Bakit? Bakit? Dahil ako ang lalaki sa bahay na ito. Kung gusto mong manirahan dito, kailangan mong sumunod sa akin. Ibalik mo ang damit ng papa ko, ibalik mo ang damit ng papa ko. Hindi ako nag-aalaga ng palamunin, anong tinitingin-tingin mo. Mag-mop ka. Zinrin, paano mo na ipagkatiwala si Duo-Duo sa ganyang klaseng tao? Ay, Duo-Duo. Kahit ganito kasimpleng bagay hindi mo magawa, anong silbi mo? Masakit, anong nangyayari? Tumayo ka, saan masakit? Titingnan ko, huwag mo akong hilahin, masakit. Anong gusto mong gawin? Bitawan mo si Duo-Duo. Duo-Duo, huwag kang umiyak, ha? Gagamutin ka ni Tito. Duo-Duo, anong nangyari? Kasalanan ko kanina habang nagmamop, hindi ko sinasadyang nadulas si Duo-Duo. Duo-Duo, masakit pa ba? Duo-Duo, sa susunod, kapag kasama mo si Tito sa trabaho, huwag mo siyang istorbohin, naiintindihan mo. Hindi po, Mama, Zinrin. Bakit? Hindi ka pa kumakain, di ba? Ipagluluto kita ng makakain, huwag na, may aasikasuhin ako sa kumpanya, aalis ako para sa isang business trip, kailangan ko nang umalis ngayon din. Business trip, bakit biglaan? Mamaya, dalhin mo ang mga gamit ni Duo-Duo sa kwarto ko. Mula ngayon, sa akin na siya matutulog. Sige. Mama, gusto ko rin pong sumama sa inyo. Duo-Duo, kailangan ni Mama magtrabaho, maging mabait ka. Zinrin. Mag-ingat ka sa daan, ha? Saan ka pupunta? Sa kwarto po ni Mama para matulog. Ang ganda naman ng pangarap mo. Halika dito. Yeah. Papa, nasaan ka? Miss na kita, Papa. Natatakot si Duo-Duo.
Miss na miss ka na ni Duo Duo. Duo Duo. Nandito si Papa. Nawala. Naghihirap pa si Duo Duo, paano ako mawawala? Duo Duo. Hello. Ikaw ba yan? Hindi ba't sinabi ng matandang monghe na gagaling na ang sakit ni Hichan natin ngayon? Bakit hindi pa rin siya gumagaling? 5 taon ng comatose si Hichan. Sa tingin mo, baka niloloko lang tayo ng matandang monghe na yon. Gising na si Hichan. Hichan, sa wakas gising ka na. Anak, may nararamdaman ka bang masama? Nabuhay akong muli. Si Duo Duo naghihintay pa rin sa akin si Duo Duo. Anak-anak, saan ka pupunta? Xiao Xiao, lumabas ka na para kumain. Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Ayos lang. Dali, pulutin mo ang mga bubog. Papa, tingnan mo kung ano ang nahanap ko. Tingnan ko nga. Hindi ko akalaing itinatago mo pa pala ito. Ibalik mo sa akin ang litrato. Iyan ang huling bagay na iniwan sa akin ni Papa, bitawan mo sa bahay na ito. Hindi ako papayag na may makitang kahit anong gamit ni Gumingcheng. Ah. Papa. Huwag kang umiyak, umiiyak ka pa rin. Para sa'yo yan. Papa. Pei Yuan, naghahanap ka ng kamatayan. Gumingcheng, paanong hindi ka? Noong inaapi mo si Duo Duo. Hindi mo ba naisip na babalik ako para maghiganti? Papa, miss na miss kita. Hindi ba't nawala na ako? Bakit ako nandito? Gumingcheng, napakaswerte mo, may isang taong isinakripisyo ang sariling buhay kapalit ng iyong muling pagsilang. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako, pero kailangan mong tandaan, ang ikaw sa mundong ito ay patay na mula ngayon. Hindi ka na si Gumingcheng kapag may nakatuklas ng iyong tunay na pagkatao, agad kang mamamatay, tandaan mo yan. Ineng, nagkakamali ka ng tao. Hindi ako ang papa mo. Hindi ka ang papa ko. Ah, huwag mo akong saktan, huwag mo akong saktan, hindi ko naaawayin ang anak mo. Sinong Gumingza? Malinaw na hindi ako ang taong inaakala mo. Hindi ka si Gumingza. Ako si Chu Yizi. Makinig kang mabuti sa akin. Sa susunod na mahuli kitang sinasaktan ng batang ito, babaliin ko yung 2 kamay mo. Tito Chu. Anong problema, Ineng? Tito Chu, pwede po ba kayong makipaglaro kay Duo Duo ngayon? Kasi po kamukhang kamukha niyo po ang papa ni Duo Duo. Oo naman, pwede. Palaging makikipaglaro sa iyo si Tito. Talaga po, oo naman, totoo. Pinky promise tayo. Opo. Sige na, bilisan mo nang umuwi. Aalis na si Tito. Opo.
Patawad, duo-duo. Hindi pa pwedeng magpakilala sa iyo si Papa. Pero huwag kang mag-alala. Aalisin ka rin ni Papa dito sa lalong madaling panahon. Pei Yuan, Shen Xingran. Nagbalik na ako. Lahat ng ginawa niyo sa akin. Ibabalik ko sa inyo ng 1,000 beses. Bakit kamukhang kamukha ni Gu Mingcheng yung lalaki kanina? Sir, nakabalik na po kayo. Pei Yuan, anong nangyari sa mukha mo? Nakikipaglaro lang ako sa mga bata kanina at hindi sinasadyang nadapa. Napagod ka siguro, hay. Hindi naman ako napagod. Siya nga pala, Xiaoran. Bakit naging abala kayata nitong mga nakaraang araw? Kamakailan, plano ng Shanghai Group na mag-invest sa Nancheng, kaya patuloy akong naghahanap ng paraan para makipag-ugnayan sa kanila. Shanghai Group, iyon ba yung higanteng kumpanya na kinilalang isa sa 500 pinakamalaki sa buong mundo noong nakaraang taon? Kung makakaugnayan natin sila, siguradong bigla tayong angat. Ano ito? Magdaraos ang Shanghai Group ng isang investment banquet 3 araw mula ngayon para pumili ng mga makakasosyo sa pamumuhunan. Ito ang imbitasyon. Pagdating ng araw, isama mo sina Xiao Xiao at Duo-Duo. Nandito ka na pala. Hindi ko akalain na mabubuhay akong muli bilang si Chu Yikeng, ang nag-iisang anak ng tanyag at mayamang pamilya Chu na 5 taong na comatose. Kung malalaman ng iba na ang young master ng pamilya Chu ay pumunta rito sa akin. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang magugulat. Kung hindi, ibibigay ko na lang sa iyo ang posisyon ng presidente. Sakto, gusto ko ring magpahinga muna. Huwag na, ang Shanghai Group ay dugot pawis mo. Ayos na sa akin ang titulong General Manager heto na ang mga impormasyon tungkol sa Shen's Group na pinakolekta mo sa akin. Kailangan kong aminin, itong si Shen Xingran ay talagang may kakayahan. Makikipagtulungan ka ba sa kanya? Makipagtulungan. Wawasakin ko mismo ang lahat ng mayroon siya. Hello. Ineng, pulis ka rin ba? Kasama nila ako, hoy. Saan nanggaling ang batang ito? Hindi kita kilala. Narinig mo ba? Hindi ka raw niya kilala. Doon ka maglaro. Saan nanggaling ang batang ligaw na ito? General Manager. Duo-duo. Tito Chu. Duo-duo, bakit ka nandito? Nasaan ang mama mo? Nauna na si mama. Kasama niya si Tito Pei. Ayaw akong papasukin ni Tito Pei. Itong si Pei Yuan, talagang hindi nagbabago. Duo-duo, huwag ka nang malungkot. Bibigyan ka ni Tito Chu ng regalo, gusto mo? Ang sarap. Gusto mo ba? Gusto ko po. Salamat po, Tito Chu, dadalhin ka ni Tito para kumita, okay? Opo. Mula ngayon, malayang makakapasok ang batang ito sa kahit anong lugar na pag-aari ng Shanghai. Narinig niyo ba? Opo. Mama. Duo-duo. Puntahan mo na ang mama mo. Aalis na si Tito Chu, opo. Palem, Tito Chu. Duo-duo, sino ang kausap mo kanina? Si Tito Chu po. Sa susunod, huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala, naiintindihan mo. Nako, President Shen, matagal na tayong hindi nagkita. President Xi, kumusta po? Ito po ba ang inyong anak? Tunay ngang isang dalaga mula sa alta sosyedad. President Xi, sumusobra na po kayo sa papuri. Xiao Xiao, batiin mo si Tito Xi. Magandang araw po, Tito Xi, opo. Ito, isa itong Pulse Aries na nakuha ko sa isang subasta. Nasa mahigit 3 milyon ang halaga nito. Ibinibigay ko ito kay Xiao Xiao bilang regalo sa ating pagkikita. Salamat po, Tito Xi. Mabait na bata.
Nakita mo ba? Ang isang pangit na tulad mo. Malamang habang buhay na hindi makakatikim ng tunay na masarap na pagkain, Zay. Ano naman ang dapat ipagmayabang? Mas maganda ang kwintas kong may hiyas kaysa sa pulseres mo. Saan mo nakuha yung kwintas mo? Bigay sa akin ni Tito Chu. Ano, maganda ba? Ano man ang sabihin mo, itong kwintas na ito ay sa akin na. Ibalik mo ang kwintas ko, ibalik mo ang kwintas ko, ibalik mo sa akin ang kwintas ko. Xing, ayos ka lang ba? Tita Xingran, tinulak ako ni Duo. Duo, bakit ba ang sakit mo sa ulo? Hindi po inagaw niya ang kwintas ko. Anong kwintas? Tita Xingran, ninakaw lang ni Duo ang kwintas na ito. Gusto ko lang namang isauli. President Shen, maaari ko bang mahiram sandali ang kwintas na iyan? President Chi, may problema po ba sa kwintas na ito? Ang pulang hiyas na ito ay ang tinatawag na puso ng rosas. Ang isang piraso lang nito ay nagkakahalaga na ng ilang 10 milyon. Ilang 10 milyon? Ilang 10 milyon? Duo, sabihin mo sa mama ang totoo. Saan galing ang kwintas na iyan? Bigay po sa akin ni Tito. Ganyang kamahal na kwintas, bakit naman ibibigay sa iyo ng basta-basta? Duo, nagsinungaling ka na naman sa mama. Hindi po ako nagsisinungaling. Duo, lalo kang nagiging pasaway. Anak din ba ni President Shen ang batang iyan? Bakit naging likas na sa kanya ang pagsisinungaling? Baka inampun lang mula sa isang ampunan. Di ba't madalas si President Shen na nagkakawang gawa sa mga ampunan? Posible. Ang mga bata sa ampunan ay talagang puno ng masasamang ugali. Sabihin mo na, saan talaga galing ang kwintas? Ang kwintas ay bigay ko. Tito Chu. Duo, huwag kang matakot. Nandito na si Tito Chu. Isang grupo ng mga tao, pinagtutulungan ng isang maliit na bata. May hiya pa ba kayo? Yu Chao. Ikaw ba yan? Hindi ka namatay. Anong Mingcheng? Ginang, hindi kita kilala. Imposible. Imposibleng magkamali ako. Ikaw ang asawa ko, si Gu Mingcheng. Nagkakamali ka ng tao. Ako si Chu Yichen. Chu Yichen. Mama, tingnan mo, may peklat sa katawan si Papa. Duo, ang tawag dyan ay balat, hindi peklat. Tama. May balat din. Imposible ito. Ginang, pampublikong lugar ito. Respetuhin mo ang iyong sarili. Xiaoran, ayos ka lang ba? Feng Yichen, naghahanap ka ba ng gulo? Nangangati na naman ba ang balat mo? Sasabihin ko sa iyo, ang kwintas ni Duo ay regalo ko. Hindi ninakaw. Kung may maglalakas loob pang magsalita ng masama, puputulin ko ang kanyang dila. Ang ganitong kwintas ay napakamahal. Paano mo naman ito basta-basta na lang ipamimigay? Alam mo ba kung magkano ito? Hindi. Bakit? Bawat bato rito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi mo man lang alam ang presyo. Sa tingin ko, ang kwintas na ito ay hindi talaga sa iyo. Hindi. Ang kwintas ay bigay sa akin ng iba. Maganda sa tingin ko kaya tinanggap ko. Hindi na ako nagtanong ng malinaw. Nagkukunwari ka pa rin. Ang gold embroidered suit ng Zegna. Bawat isa ay custom made. At itong suot mo. Halatang peke. At nagkukunwari ka pang mayaman dito. Umalis ka. Hinala ko'y walang imbitasyon ang taong ito. Lihim siyang pumasok sa handaan. Ginoo, maaari ko po bang malaman kung may imbitasyon kayo? Wala. Bakit? Wala ka man lang imbitasyon, at sasabihin mo pang hindi ka manloloko. Tito Chu. Duo, huwag kang mag-alala. Wala silang magagawa sa akin. Ginoo, kung wala po kayong imbitasyon, pakilabas na lang po. Sigurado ka, nagbabanta ka pa sa kanila?
Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang Shanghai Group. Hindi ito lugar para sa kung sino-sinong pusa't aso na basta-basta na lang makakapasok. Totoo ngang may mga nakapasok sa Shanghai Group na mga walang mata. Kung alam mong mali ka, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Baka sakaling gumanda ang mood ko at payagan kitang manatili. Para maging serbidor o kung ano pa. Ahahaha Pei Yuan, sumusobra ka na. Shaoran, hindi kailangang maging magalang sa ganitong uri ng manloloko. Ano sa tingin mo? Luluhod ka ba? Ikaw na isang lalaking palamunin. Kailangan ko pang utosang lumuhod. Ikaw. Anong tinitingin-tingin mo? Hulihin niyo siya sige. Tigil. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Pre-Presidente. Tingnan natin kung sino sa inyo ang maglalakas loob na galawin ang mahalagang bisita ni Jiang Wani. Jiang Wani, presidente ng Shanghai Group. Ang panganay na anak ng Jiang Financial Group. Ikaw si Duo Duo, hindi ba? Ang kwintas mong iyan ay ako ang nagbigay sa iyo ay, salamat po, ate. Hay, napakabait. Itong si Jichu talaga. Sabi mauuna para tingnan ang sitwasyon ng handaan. Ngunit inapi pa sa sarili niyang tahanan. Ano sa tingin mo, hindi ba ako nahuli? Sakto lang ang dating mo. Presidente Jiang. G-Pay, kanina'y napakasigla mo, hindi ba? Bakit ngayon ay tila nahihiya ka na? Presidente, nagkamali po ako mali. Hindi ka nagkamali hindi ba't gusto mong makita ang imbitasyon ni Chu Yichen? Formal ko pong ipinakikilala sa inyo si Ji Chu Yichen. Ang bagong general manager ng aking Shanghai Group. Ngayon, sino ang dapat lumuhad? Presidente, kanina po ay nagbibiro lang ako kay Presidente Cho nagbibiro. Sa nakita kong pagiging arogante mo kanina. Napakayabang mo, sa hindi nakakaalam. Aakalain pang ikaw ang presidente ng Shanghai Group. Presidente Jiang, hindi po pagkakaunawaan lang ang lahat huwag ng maraming salita. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Presidente Jiang, ako po ang nagdala kay Pei Yuan maaari po bang, alang-alang sa akin, ay palagpasin niyo na siya. Ikaw pala ang presidente ng Shen's Group, si Shen Xingran oo sa simula, nang pumasok ang aming Shanghai Group sa Nancheng. Ang unang pinili naming makasama ay, ang inyong Shen's Group, ngunit sa nakikita ko ngayon. Kailangan ko munang pag-isipang mabuti hay, Presidente Jiang, huwag po papaluhurin mo ba siya o hindi? Jichu, nagkamali po ako. Kalimutan na natin. Yichen Ji-Pei. Sa susunod na lalabas ka, pakitingnan mong mabuti ang iyong dinadaanan sige po. Si President Shen pala ay napakagaling magsanay ng mga lalaki. Sa loob ng isang linggo, iaanunsyo ko ang pakikipagtulungan sa Shen's Group. President Shen, ipinapasa ko sa inyo ang pagsasaayos ng press conference walang problema, hindi ba? Walang problema. Presidente Chu, tungkol po sa nangyari sa handaan, gusto ko po sanang humingi ng paumanhin. Hindi na kailangan, nakahingi na ng tawad si Pei Yuan pero Presidente Shen. May iba ka pa bang kailangan? Kung wala na, mauuna na akong umuwi. Presidente Chu. Maaari ko po ba kayong imbitahan sa aming bahay para sa isang hapunan? Bilang pasasalamat sa pagtulong niyo kay Duo Duo sa handaan kanina nakikita kong gustong-gusto ka niya. Mauna ka nang umuwi. Opo, sir. Sakto, mayroon pa akong ilang bagay tungkol sa kooperasyon na nais kong itanong kay President Shen. Ibalik mo sa akin ang pera. Ibalik mo sa akin ang pera. Ano ba umalis ka? Ikaw na batang pasaway. Hindi ba't napakagaling mo sa handaan? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat ng tao. Bakit hindi mo tawagin ang Tito Chu mo para iligtas ka? Sasabihin ko sa iyo.
Bukas na bukas, ibebenta ko ang kwintas na ito. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng Tito Chu mo sa akin. Pei Yuan, subukan mo. Mukhang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Presidente Chu, pasensya na po, alam ko pong nagkamali ako. Presidente Chu, mag-usap po tayo ng maayos. President Shen, talagang mahusay kang pumili ng asawa. Ah, hindi po siya. Magkaibigan lang po kami. Magkaibigan. Dahil magkaibigan lang, pwede na siyang hayagang tumira sa bahay mo at walang pakundangang apihin ang anak mo. Tunay akong nalulungkot para sa iyong asawa. Tama. Duo-duo, ayos lang, salamat po, Tito Chu. President Shen, mukhang hindi ko na matutuloy ang hapunan na ito, Palem. Presidente Chu, sandali po. Nandito na rin po kayo, bakit hindi niyo pasamahan si Duo-duo ng sandali? Tito Chu, manatili ka pa po sandali. Bakit itong si Chu Yichen ay mas nag-aalala pa kay Xingran sa batang iyon? Hindi nga ba siya si Gumingcheng? Dati, hindi umiinom si Gumingcheng. Tingnan ko nga kung pareho rin kayo. Ah, Presidente Fu, dati, lahat ay kasalanan ko. Kayo po ay mapagpatawad, kaya't dito ako hihingi ng paumanhin. Huwag. Hindi maaaring uminom si Mingcheng. Kapag uminom siya, magkakalagnat siya at magkakaroon ng pulang pantal. Bakit? Hindi ba maaaring uminom si Presidente Chu? Paano namang hindi makakainom? Lalaki pa ba siya? Ang bilis. Anong problema? Mukhang hindi nga siya si Mingcheng. Presidente Xu, sa hinaharap, sa ating pakikipagtulungan sa Shanghai Group, sana po ay alalayan ninyo kami. Hanggat walang problema sa Shen's Group, natural na magiging maayos ang ating kooperasyon. Sige na. Gabi na. Presidente Shen, hanggang dito na lang po, Presidente Chu. Nakainom po kayo, hindi po magandang magmaneho, ihahatid ko na po kayo. Huwag na, magtataksi na lang ako. Presidente Chu, medyo malayo po ang lugar namin. Mahirap pong makakuha ng taxi, ako na lang po ang maghahatid sa inyo. Presidente Zhu, nandito na po ang inyong pribadong sasakyan, Presidente Zhang. Presidente Shen, sa ganitong oras ng gabi, inimbita mo ang General Manager ng aking Shanghai Group. Bakit? Aagawin mo ba siya sa akin? Hindi. Nagkakamali po kayo ng akala. Sige na, dahil nandito na si Presidente Zhang para sunduin ako. Mauuna na akong umuwi. Bagaman. Pei Yuan, ang nangyari ngayon ay ayoko nang makita pang maulit. Sa susunod na malaman kong sinaktan mo siya, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Mama, sa susunod, pwede po bang madalas nating papuntahin si Tito Chu sa bahay para makipaglaro? Gusto ba ni Duo-duo si Tito Chu? Opo, gusto ko po. Kung gayon, gusto mo bang maging stepdad ni Duo-duo si Tito Chu? Talaga po, gusto ko po si Tito Chu, gusto ni Duo-duo na maging stepdad niya si Tito Chu. Shi Chen, katulad ka ni Gumingcheng, pareho kayong dapat mamatay. Hindi ba? Sige, si Xiao Xiao, hindi ko alam kung bakit, bigla na lang nahimatay. Direktor Shu, kamusta po si Xiao Xiao? Hi, Jilei, ang bata ay may parehong sakit na anemia tulad ninyo. Ngayon ay umatake na, kailangan niyang masalinan ng dugo, huwag kang mag-alala, kunin mo ang dugo ko. Hindi pwede, may anemia ka rin. Kung kukuha tayo ng dugo sa iyo, magkakaroon ng problema. Jipei, ang taong nagsalin ng dugo sa inyo dati, makokontak niyo pa ba siya? Siya rin ay may panda blood. Kung nakapagsalin siya sa inyo, makakapagsalin din siya sa bata. Si Lu Mingcheng, ayos. Namatay na nako, malaking problema iyan, kulang na kulang ang supply ng dugo sa ospital ngayon. May iba pa ba kayong kamag-anak?
Xingran, magkamukha si Presidente Chu at si Mingcheng. Baka magkatugma sila. Chu Mingcheng. Presidente Shen, ano po ang kailangan ninyo? Presidente Chu, maaari po ba kayong pumunta sa Nancheng Hospital? Sa ospital. Anong nangyari kay Duo Duo? Ay, hindi po si Duo Duo isang anak po ng kaibigan ko. Si Lei Xiaoxiao. Sige. Pupunta ako agad. Hey Yuan. Hindi ko akalaing napakatatag mo, akala ko'y habang buhay ka nang magiging duwag. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ginawa mo sa akin, kasama ang interes. Hello. Tulungan mo akong kontakin ng direktor ng Nancheng Hospital. Opo, Tito Chu. Presidente Shen, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Presidente So, ang anak ni Pei Yuan na si Xiao Xiao ay may sakit ngayon at kailangan ng dugo. Maaari po ba kayong magpa-blood type para makita kung magkatugma kayo? Presidente So, kasalanan ko po ang lahat, walang kasalanan si Xiao Xiao. Presidente So, nakikiusap po ako sa inyo, tigil. Hindi ko napapansinin ang mga nakaraan. Kung magkatugma ang ating dugo, maaari akong mag-donate. Talaga po, salamat po, Presidente Chu. Suriin nyo na. Huwag kang mag-alala, siguradong magtatagumpay ang pagtutugma sa iyong anak. Jichu, lumabas na po ang resulta ng inyong blood test. Ano po iyon? Panda blood po ba? Opo, Jichu ay type A blood. Hindi po panda blood. Hoy, imposible. Kalokohan. Paano naging A-type ang dugo? Jihei, kawili-wili ang sinabi mo. Hindi ba ako pwedeng maging A-type? Hindi. Siguradong may mali sa resulta, ay test mo ulit ako. Pei Yuan, ano bang nangyayari sa iyo? Oo nga. Ji-Pei, naiintindihan ko. Ang pagmamahal mo sa iyong anak. Jisoo, nag-aalala lang po ako para kay Xiao Xiao. Pei Yuan, huwag kang mag-alala, siguradong magiging maayos si Xiao Xiao. Si Ji-Pei ang tunay na ama ni Xiao Xiao. Sa teorya, mas mataas dapat ang tsansa na magkatugma ang inyong dugo. Bagamat pareho kami ng blood type ni Xiao Xiao. Ngunit mayroon akong anemia, hindi ako maaaring mag-donate ng dugo. Sa tingin ko sa itsura ni Ji-Pei, hindi naman siya mukhang may anemia. Hindi kaya peke ito. Pagkatapos ng lahat, buhay ng iyong anak ang nakataya rito. Mas mabuti pang magpasuri ulit, hindi na kailangan. Sa tingin ko'y tama si Presidente Chu. Mas mabuti pang magpasuri ka ulit. Sige. Bakit ang tagal ni A. Yuan? Presidente Shen, kung nag-aalala po kayo. Bakit hindi natin siya puntahan? Mabuti pa nga, bakit A-type ang dugo ng pulis na iyon? Bakit A-type ang resulta ng blood test? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Gawin mong panda blood ang blood type ni Chu Yoxen. Bakit A-type pa rin ang resulta ng blood test ngayon? Ano namang magagawa ko? Ang dugo ngayon ay personal na sinuri ng direktor. Hindi dumaan sa akin, direktor. Bilisan mo. Gawan mo ako ng peking ulat ng pagsusuri sa anemia. Sige. Dati, handa kang gumastos ng 5 milyon para sa pagkuha ng dugo. Ah. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo itong gawin. Naaalala ko pa, ano nga ulit ang pangalan ng taong iyon? Guyi. Mas mabuting ibaon mo na lang ito sa limot, sige. Depende yan kung paano mo ako aalagaan. Bakit ka nandito? Ikaw ang pumatay sa kanya.
Hayaan mo akong paglaruan ka. Makinig ka sa akin. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang na mag-donate si Gu Mingcheng ng mas maraming dugo para hindi na maging mahirap sa hinaharap. Kailangan mong walang awang kunin ang kanyang dugo. Noong huling beses na pinag-donate ng dugo ng sekretarya si Hayu, hindi ko siya pinayagan bakit mo siya walang awang pinatay. Zinrin, kailangan mo akong intindihin. Mag-asawa kami ni Gumipo. Wala siyang anumang kinalaman sa akin. Natatakot lang ako na baka isang araw ay bigla na lang siyang ayaw ng mag-donate ng dugo sa akin, ano ang gagawin ko noon? Nagsisinungaling ka, wala ka namang sakit. Miss Shen, si Pei Yuan ay walang malay. Ang dating congenital anemia sa patolohiya ay talagang pinik nitong tinatawag na Director Shu. Hindi naman talaga siya doktor sa aming ospital. Hindi ka doktor. Isa lang akong tagalinis. Laging nasa business trip si Director Shu, kaya palihim kong isinusuot ang kanyang damit para makakita kung makakapanloko ako ng pera. Ibalik mo ang pera sa akin. Anong ginagawa mo? Hulihin mo siya at dalhin. Hoy, mabuti akong tao, hindi ko kayo niloko ng pera. Miss Shen, ayon sa aming investigasyon, ang dugo ni Mr. Gu ay hindi naman talaga ginamit sa ibang tao. Sa halip, ipinagbili ito ng hayop na ito. Anong sabi mo? 3 araw na ang nakalipas, ni-raid namin ang isang ilegal na bentahan ng dugo. Natagpuan namin ang dugo ni Mr. Gu doon. Ang dami ay mula 400cc hanggang 2000cc. At ang presyo ng mga blood bag na ito ay 0. Lolo, bakit mo ako niloko? Sabi ko bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pei Ran. Ano ba ang ginawa ni Mingcheng sa iyo? Bakit mo siya gina ganito? Lahat ng mayroon si Gu Mingcheng ay dapat sa akin. At ang yaman ng pamilya Shen ay dapat sa akin din. Si Gu Mingcheng, HMPH, hindi siya karapat-dapat. Baliw ka. Gina. Nandito ka na naman at nagpapanggap na banal, ano? May kalahati ka ring pananagutan sa pagkamatay ni Gu Wacheng, nagsisinungaling ka. Hindi ba? Sa totoo lang, matagal mo nang hindi gusto si Gu Mingcheng, di ba? Pero dahil sa hiya, hindi ka makipaghiwalay sa kanya. Kaya nang marinig mo ang balita ng kanyang pagkamatay, ikaw talaga ang pinakamasaya sa lahat, di ba? Ahahaha. Dalhin niyo sila. Bitawan niyo ako, sige na. Yek-eng. Patawad. Miss Shen, nagkakamali ka na naman ng tao. Ano ang pakiramdam na makapaghiganti? Maghiganti. Anong paghihiganti? Kung ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong pa. Ano ang plano mo ngayon? Sundin ang orihinal na plano. Ano ang sitwasyon ng Shen Group ngayon? Tulad ng inaasahan mo, inakala ni Shen Zinrin na umuunlad ang Shen Group sa mga nakaraang taon. Pero sa totoo lang, matagal nang may butas sa loob. President Shen, masamang balita, may 3 malaking paglabas ng pondo sa Finance Department kamakailan, bawat isa ay umaabot sa daan-daang milyong yuan, ano? Nalaman na ba kung sino ang may gawa? Hindi pa saan napunta ang pondo. Hindi namin alam. Hindi alam. Hindi alam. Lahat hindi alam, para saan pa kayo? President Shen, anong nangyayari? Hindi ko pa siya nakitang ganito kagalit, dati may malaki bang nangyari? Isara mo ang pinto. Tatlong araw na lang bago ang cooperation press conference. Walang dapat magkamali. Sino pa ang nakakaalam nito? Ako lang at ang Finance Department. Sabihin mo sa mga walang kwentang iyon sa Finance Department na ilibing nila ito sa kanilang mga tiyan. Hindi dapat may makalam na kahit kititing na impormasyon. Kung hindi, makakasama niyo ako sa kulungan habang buhay, opo. Ang mga kamag-anak ni Shen Zinrin ay talagang mga walang kapantay.
Bahagya ko lang ipinahiwatig sa kanila ang aking hindi pagkagusto kay Shen Zinren. Agad nilang inakala na guguho na ang langit ng pamilya Shen. Kinuha nila lahat ng pera sa account ng kumpanya ng magdamag. Walang mas nakakakilala sa mga hayop na ito sa pamilya Shen kaysa sa akin. Kahit kaunting gulo lang ay takot na sila. Halos 3 bilyong cash ang nawala sa account ng kumpanya. Siguradong nag-aalala at balisa na si Shen Zinren ngayon. Ay, napakahirap. President Jiang, magandang araw ay, President Jiang, magandang araw. Kayong tatlo, maupo kayo sige. Gumingcheng, kakaiba. Bakit ang daming tumatawag sa akin na Gumingcheng kamakailan? Kayong tatlo, ito si Ji Chu Yichen, ang General Manager ng aming Shanghai Group. Hindi siya ang sinasabi ninyong Gumingza tama. Hindi ba't matagal nang patay si Gumingza? President Chu, pasensya na po talaga. Kamukhang kamukha niyo po kasi ang isang taong kilala namin hindi na kailangan ng maraming salita. Pag-usapan na natin ang negosyo. Binabati kita. Oo. President Jiang, kaming tatlong magkakapatid ay may hawak na 15% ng shares ng Shen Group bawat isa. Ito ang aming mga share transfer agreement. Hindi para sa akin, para sa kanya. Ano? Sige. Kayong tatlo, kung wala nang iba. Sige, Palem. Oo, Palem. President Jiang, Palem. Si Shen Xingran ay may hawak na 40% ng shares ng Shen Group. At ikaw ay mayroon ng 45%. Mukhang oras na para magpalit ng may-ari ang Shen Group. Kahit na 40% lang ang shares ni Shen Xingran. Pero mayroon pang porsyento si Duo Duo. Pwede niyang kunin ang shares ni Duo Duo anumang oras. Pantay lang ang magkabilang panig. Hindi ko pa rin kontrolado ang Shen Group. Anong gagawin natin? May isa pang tao na may 10% ng shares. Sino? Kung Mingcheng. Maligayang pagdating sa joint press conference ng Shen Group at Shanghai Group. Ngayon, malugod nating tinatanggap sa entablado si MS Shen Zinren, ang presidente ng ating Shen Group, para sa kanyang talumpati. Mga ginoo at ginang, simula ngayon, ang aming Shen Group ay mamumuhunan ng 2 bilyon upang makipagtulungan sa Shanghai Group sa paglikha ng isang intelihenteng industriya. Nakahanap ng malaking suporta ang pamilya Shen sa Shanghai Group. Mukhang angat na sila sa hinaharap tila hindi na mapipigilan ang maliit na lungsod ng Nancheng. Sandali lang. President Shen, ano ito? President Shen, sinabi mo na ang Shen Group ay mag-i-invest ng 2 bilyon. Saan galing ang pera? Anong ibig mong sabihin? Kaka-check lang namin, 3 bilyon ang biglang nawala sa account ng Shen Group. Sa tingin ko, hindi ka na makakakuha kahit 1 bilyon ano. Walang pera ang Shen Group. At naglakas loob pa silang itago ito sa Shanghai Group. Hindi kaya sinusubukan ng Shen Group na makakuha ng isang bagay nang walang kapalit. President Chu, nagbibiro ka paanong hindi makakakuha ng 2 bilyon ang aming Shen Group. Kung gayon, pakilabas ang ebidensya. President Chu, ito ay isang certificate of funds na in-apply namin sa bangko 1 oras na ang nakalipas. Sapat na itong patunay na may kakayahan ng aming Shen Group na makipagtulungan sa Shanghai Group. Pero kahit na matagumpay mong makuha ang Shen Group, ang mga asset sa loob ay naubos na ng 3 linta na iyon. Ano pa ang silbi ng pagkuha mo nito? Huwag kang mag-alala, siguradong pupunan ni Shen Zinren ang butas. Talaga. Tama ka nga. Ibinenta ni Shen Zinren ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen, kahit ang Shen Family Villa ay ibinenta na rin niya. Mukhang handa na siyang sumugal sa lahat.
President Chu, ano pa ngayon? Wala akong problema. Kung gayon, President To, simulan na natin ang signing ceremony. Malungkot. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Chu Yichen? Dahil ito ay isang kooperasyon sa pagitan ng Shen Group at Shanghai Group. Natural na dapat pirmahan ng mga presidente ng magkabilang panig ang kontrata. Anong ginagawa mo? Mga ginoo at ginang, muli akong magpapakilala. Ako ang bagong presidente ng Shen Group. Reporter. Naging bagong kasintahan ni Shen Shiqing si Chu Yichen. Wow, malaking balita sa Japan ito, bilis, bilis. Presidente Shen. Lu Chen, anong biro ito? Nagbibiro? Mayroon akong 55% ng shares ng Shen Group kung hindi ako ang presidente. Sino? 55% ng shares. Paano ka nagkaroon ng ganyan karami? Dapat mong tanungin ang iyong tatlong mabubuting tiyuhin. Kayo. Xingran, huwag mo kaming sisihin. Napilitan lang din kami talaga, ako. Hindi tama. Kahit nabilhin mo ang kanilang mga shares, 45% lang iyon. Saan mo nakuha ang natitirang 10%? Ikaw siya, si Gu Mingcheng. Hindi ka namatay, tama. Presidente Shen, bakit palagi kang nagkakamali ng tao? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, ang pangalan ko ay Chu Yichen, hindi, ikaw si Gu Mingcheng. Ikaw si Gu Mingcheng, tama. Mga bantay, ilabas si Presidente Shen. Gu Mingcheng, niloko mo ako. Gu Mingcheng, Gu Mingcheng. Presidente Zhu, masaya akong makipagtulungan sa iyo. Masaya akong makipagtulungan sa iyo. Bilang bagong presidente ng Shen Group, ipinapahayag ko. Simula ngayon, si Shen Zhenghao ay permanenteng ibinabawal ng aming Shen Group. Ano, may problema ba kayong tatlo? Gu Mingcheng. Gu Mingcheng, hindi ka naman talaga namatay, di ba? Shen Xingran, mahalaga pa ba sa iyo kung buhay o patay si Gu Mingcheng? Nag-alala ka ba? Mingcheng, kasalanan ko ang mga nangyari dati. Pwede ba tayong magsimula ulit? Magsimula ulit. Shui Xingran, masyado mo namang pinahahalagahan ang iyong sarili. Ang pagmamahal sa iyo ni Gu Mingcheng ay ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya sa buong buhay niya. Mamaya, kukunin ko si Duo Duo. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga kay Duo Duo. Hindi pwede. Shen Qing, hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Baon ka sa utang ngayon, at nawala na rin sa iyo ang vilya ng pamilya Shen. Paano mo siya aalagaan? Duo Duo, nandito na si Tio Chu. Medyo abala ang mama mo, kamakailan tumira ka muna sa bahay ni Tio Chu, okay? Duo Duo. Nasaan si Duo Duo? Nandito pa siya sa bahay noong umalis ako. Nasa kwarto ba siya? Sandali. Shen Xingran, kung gusto mong makita ang anak mo, dalhin mo si Shen Yichen sa Happy Little Kitchen kasama mo. Kanidnap ako. Yichen, hindi ba't nakakulong na si Yichen? Masamang balita, Yichen, nakatakas si Pei Yuan sa kulungan. Duo Duo o, nandito na kayong lahat mama, Tio Chu, Pei Yuan. Kung maglalakas loob kang saktan si Duo Duo, hindi kita patatawarin Pei Yuan, pakiusap, pakawalan mo si Duo Duo. Wala siyang kasalanan.
Fuck hey, huwag. Kung hindi ako nagkakamali, puno ng mga pulis ang labas ng pabrika na ito, tama. Buksan ang pinto, pakawalan mo na ang bihag para sa mas magaan na sentensya. Kung makalabas ako, Yuyu. Huwag ka nang umasang makakauwi ng buhay. Yuyu. Kung papakawalan mo si Baobao, kahit anong kondisyon, sabihin mo lang. Kahit anong kondisyon ay tatanggapin ko. Sige, gusto kong lumuhod ka. Bakit? Ayaw mo ba? Ah, sige. Luluhod ako. Ming Cheng. Gu Ming Cheng. Papa hahaha. Gu Ming Cheng. Dapat noon pa, nahulaan ko nang ikaw yan. Sabi ko na nga ba, paanong magkakaroon ng 2 taong magkamukha sa mundong ito na kaluhod na ako? Pwede mo na bang pakawalan si Duo Duo? Paano naman mangyayari yan? Hindi pa ako tapos magsaya. Napakalaki ng panloloko mo sa akin. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Gusto kong gumapang ka papunta rito na parang aso. Papa, huwag. Duo Duo, anak, nagdusa ka ng husto para iligtas si Papa. Itong ginagawa ni Papa para sa iyo, ay walang-wala kumpara doon. Ito ang tatay ko. Song Liancheng, hindi ba't makapangyarihan ka sa lahat? Ha, kahit patay na, nabuhay ka pa. Ngayon, hindi ka ba't nakaluhod pa rin sa paanan ko? Ha, Papa oh. Ayos ka lang ba, Mama? Ayos lang ako. Papatayin kita ngayon. Ipikit mo ang iyong mga mata. Prinsipe. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Wanyi Wanyi. Wanyi, magpakatatag ka, magiging maayos ka rin, Wanyi Wanyi. Doktor, kamusta na po siya, ang prinsipe? Ang pasyente ay labis na dinudugo at nangangailangan ng agarang pagsasalin ng dugo. Kunin niyo ang dugo ko, kunin niyo ang dugo ko, kahit gaano karami ang pasyente ay type AB. Sigurado ka bang magkatugma kayo? Ako ay type AB, kunin niyo ang dugo ko. Noong panahong iyon, siguradong mas nahirapan pa si Ming Cheng kaysa sa nararamdaman ko ngayon. Nurse, ang lamig. Sandali lang, kaunti na lang, gaano katagal. Alam ng nurse ang ginagawa niya, huwag kang makialam. Siguro, ito na talaga ang laro ng tadhana. Lahat ng sakit na idinulot ko kay Ming Cheng noon, ngayon ay bumabalik sa akin. Doktor, kamusta na po ang lagay ng pasyente? Matagumpay ang operasyon. Ligtas na sa panganib ang pasyente ngayon. Salamat po, Doktor. Salamat po. Walang anuman, ito ay aming tungkulin. Pwede ko na po ba siyang puntahan sa loob? Oo naman. Pero siguraduhin mong dahan-dahan lang, para hindi maistorbo ang ibang nagpapahinga. Lao Yi, bakit ka ba ganyan kaangal? Bakit mo sinalo ang saksak na para sa akin? Noong sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip ko. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Hindi ako karapat-dapat. Karapat-dapat ka, Yi Chen, sa makalawa ay makakalabas na ako ng ospital, pwede mo ba akong samahan sa isang lugar? Sige. Kahit saan mo gusto pumunta. Sisahan kita, Wan Yi. Ano itong? Yi Chen. Mula noong unang araw na nagkakilala tayo, nagsimulang magbago ang mundo ko. Noon, akala ko ang tadhana ay salita lang sa mga pelikula. Pero sa bawat sandaling kasama kita, naniniwala ako na ikaw ang aking tadhana. Yi Chen.
Pakakasalan mo ba ako? Kalokohan ako. Yi Chen. Yi Chen. Gong Mingcheng. Nalantad na ang iyong pagkatao ayon sa kasunduan. Hindi ka na maaaring manatili sa mundong ito. Gaano katagal pa ang natitira sa akin? Hay. Kalimutan mo na, lahat ng ito ay itinakda ng langit. May isang taong nagbayad ng malaking halaga para mabuhay ka. Wala ka ng pag-ibig, humayo ka na. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagligtas sa akin? Kung saan nagsimula ang tadhana, doon din ito magtatapos. Malalaman mo rin sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Yi Chen, sa wakas ay nagising ka na. Gaano ako katagal na wala ng malay? Isang buong araw kang walang malay. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Ayos na ako. Paumanhin, pinag-alala pa kita. Mabuti at ayos ka na. Naaalala mo pa ba ang itinanong ko sa iyo bago ka mawalan ng malay? Yi Chen, pakakasalan mo ba ako? Oo, papakasalan kita, Papa. Duwo. Bakit ka nandito? Nasaan si Mama? Sabi ni Mama, kailangan niyang pumunta sa ibang lugar para sa isang business trip, kaya ipinasama niya muna ako kay Papa. Ito ang ipinabibigay ni Mama sa iyo. Mingcheng, kapag nabasa mo ang liham na ito. Nakaalis na ako. Noon, masyado akong maluho at mapagmataas. Nasanay ako sa iyong walang sawang pag-aalaga. Hanggang sa umabot sa puntong nagsawa na ako. Ayoko ng gatas, huwag mo na akong aygowa ulit niyan. Ah. Hanggang sa narinig ko ang balita ng iyong pagkamatay, doon ko lang napagtanto. Na ang mundo ko ay puno na pala ng mga bakas mo. Noong araw ng iyong libing. Hindi ko alam kung bakit. Pero napunta ako sa isang flower shop. Bumili ako ng isang pumpon ng daisy. Aamin ka ba ng iyong nararamdaman? Ang dalisay na kahulugan nito ay pag-ibig na nakatago sa puso. Noon pa man pala ay alam ko na. Ngunit huli na ang lahat. Isang paumanhin na huli nang nasabi. Hangad ko ang iyong kaligayahan kasama si Miss Jiang. Shen Xingran. Sa hinaharap, hangad ko rin ang iyong kaligayahan. Papa, pakakasalan mo na po ba si ate? Gusto ba ni Duo si ate Wan Yi na maging isa mo pang nanay? Gusto ko po si ate Wan Yi ay mabait kay Papa, at mabait din kay Duo. Ha ha ha. Kung gayon, hindi na pwedeng tawaging ate Wan Yi si Duo, dapat tita Wan Yi na. At sa hinaharap, dapat Mama Wan Yi na ang itawag, bakit po? Ang bata pa kaya ni Ate Wan Yi? Basta, hindi pwede. Ngayon, salubungin natin ang isang masigabong palakpakan ng ating nobya, si Ginang Jiang Wan Yi. Papa. Ang ganda-ganda ni Duo. Para kang isang maliit na anghel. Papa, ngayong kasama mo na si Mama Wan Yi. Panatag na akong aalis. Duo. Anong nangyayari? Duo. Anong nangyayari sa iyo? Huwag mong takutin si Papa. Papa. Sabi ni Maestro, para mabuhay ka. Kailangan ng buhay para sa buhay. Buhay para sa buhay. Duo. Ang papa mo, huwag kang mag-alala, nagbabasa lang ng libro si Duo.
Mama. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pag-aalaga sa aking papa. Sige. Papa, nandito na si Maestro para sunduin ako. Kailangan ko nang umalis. Duo, huwag kang umalis, duo. Ha ha ha. Duo. Tapos na ang iyong misyon sa mundo ng mga mortal. Sumama ka na sa akin, opo, Maestro. Maestro, ang buhay sa bundok ay napakainip. Duo, ikaw ay may likas na talino. Hindi mo dapat ito sinasayang ng ganito. Maestro, bababa muna ako ng bundok para maglaro. Ayon sa balita, ang asawa ng chairman ng Shanghai Group na si Chu Yichen, si Ginang Jiang Wanying, ay kapapanganak lang ng isang sanggol na lalaki sa Shancheng Hospital sa kasalukuyan, ligtas ang mag-ina. Napakagandang balita, may kapatid na si Duo.